Naku po, ganito pala ang ginawa ni Daddy Frankie sa driver ng truck na naging dahilan ng aksidente. Daddy Frankie, may nakakagulat na desisyon mga kababayan, ano kaya ito? Yan ang ating aalamin at pag-uusapan sa video na ito, pero bago yan. Paalala lang po, lagi po natin suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga charity works. At syempre pakitapos na rin po ng ating video. Salamat po. Daddy Frankie, ito pala ang ginawa sa truck driver na naging dahilan ng aksidente at pagkasira ng kanilang sasakyan. Marahil isa ka rin sa curious kung ano nga ba yung posibleng mangyari sa naganap na aksidente at ano ang posibleng maging desisyon ni Daddy Frankie tungkol dito. Well, kung ating himay-himayin at kung napanood nyo ang video ni Daddy Frankie sa kanyang, eto yung ilan sa kanyang mga nasabi. Ang sabi nga ni Daddy Frankie, aksidente yung nangyari at naniniwala siya na walang may kagustuhan sa dalawang panig na magkaroon ng aberya. Dagdag pa ni Daddy Frankie, kung napanood ninyo, hindi naman niya talaga sinisisi yung driver ng truck dahil may nakita siyang mali sa part ng mga opisyal na naroon sa lugar ng insidente. Ayon nga kay Daddy Frankie, may pagkakamali dun yung mga opisyales dahil ito palang truck na ito ay pinara ng mga opisyal sa dikalayuan, kaya naman siguro natarante din yung driver ng truck at nagmamadali na pumunta sa gilid dahil pinara siya di umano ng mga opisyal. Kaya naman dito nakikita natin na hindi sadyang ng truck driver ang pagkakamali niya, lang is hindi siya nagbigay ng senador tail sa kanyang mga nasa likod, mga kababayan. Actually, maayos pang ang nakipag-usap si Daddy Frankie sa nasabing driver at makikita natin kay Daddy Frankie ang pagiging kalmado sa sitwasyon. Isa pa, si Daddy Frankie, naiintindihan niya yung sakripisyo at pagod ng mga manggagawa, kaya naman wala naman siyang. Samantala, oo, posibleng managot ang sasakyan sa unahan, kahit siya ang nasa harapan at siya naman ang nabangga, kung mapapatunayang bigla siyang lumiko o huminto ng walang sapat na signal at hindi niya sinigurong ligtas ang pagmamaniobra. Sa Pilipinas, malinaw ang Section 44 ng RA 4136, Land Transportation and Traffic Code, bago huminto o lumiko mula sa diretsyong linya, kailangang tiyakin ng driver na ligtas ang galaw at magbigay ng malinaw na signal kapag maaapektuhan ang sasakyang sumusunod. Sa sitwasyon, halimbawa, delivery truck at biglang pinara ng polis, opisyal at biglang lumiko pa kaliwa at walang signal at pick-up sa likod at nabangga ang likuran ng delivery truck. Hindi automatic na, nasa likod ang bumangga, kaya siya agad ang may kasalanan. Titingnan kung sino ang negligent o naging sanhi ng aksidente. Sa Article 2176 ng Civil Code, ang taong nagdulot ng damage dahil sa negligence ay maaaring obligadong magbayad ng damages. Kaya kung mapatunayan na ang delivery truck ay biglang lumiko ng walang signal at hindi nag-ingat kahit may sasakyang sumusunod, maaaring managot ang driver, operator ng delivery truck sa pinsalang nangyari. Paano naman ang kumpanya? Oo, maaaring managot din ang kumpanya, lalo na kung ang driver ay empleyado nila at ginagawa niya ang kanyang trabaho noong nangyari ang aksidente. Sa Article 2180, maaaring maging liable ang employer para sa damages na dulot ng employee habang nasa saklaw ng kanyang trabaho. May posibilidad lamang na may pagtanggol ng employer ang sarili kung mapapatunayang ginawa nila ang kinakailangang diligence sa pagpili at pag-supervise sa driver. May isa pang mahalagang punto, sa mga vehicular accident, binibigyang halaga rin ng Supreme Court ang registered owner ng sasakyan, na maaaring magkaroon ng pangunahing pananagutan sa third persons. Kaya hindi sapat sabihin na, truck ang nasa unahan kaya kasalanan ng pick-up. Kailangang tingnan ang buong pangyayari, police instruction, turn signal, bilis ng dalawang sasakyan, distansya, lane, dashcam, CCTV, witnesses, at kung talagang biglaan at unsafe ang pagliko. Actually, sa tingin ko hindi papabayarin ni Daddy Frankie ang driver dahil alam niya naman ang hirap ng kalagayan nito. Ganun kabuti si Daddy Frankie sa mga kababayan niya bilang charity blogger.